So, good morning. Ang ganda ko dito. Parang filter yan. Ang dami ko ngayong sa face ko. Anyway, so replyan natin tong si Sis Karen. Kaibigan ko to. At early childhood educator din to. At classmate kami nung college. Anyway, so No Nap Time Saga 2. Actually, isa to sa mga tinik sa lalamunan ng isang childhood educator sa isang daycare center. Kasi maraming mga nangyayari because hindi nag-nap time yung bata. Actually, gumawa ako ng cheat sheet. So, iyon na nga. So, gumawa ako ng cheat sheet kasi marami akong gustong sabihin. Charot. Kulang pa to, minadali ko lang. So, ayan. Habang nagsasalita, pakita ko sa iyo yung aking nap room na hindi ko na natiklop ang kanilang mga blanket kahapon. So, anyway, yung no nap time, kasi pag walang nap time, anong unang nangyari? Nagbe-break yung structure ng pinaka-routine ng isang daycare, ng isang classroom. And you know what happened kapag nagbe-break ang routine? Anong kasunod doon? Yung behavior nag-shift. Kasi para sa mga bata, ito ay observation ko. For sure yung mga ibang educator din, na routine is like a safety, parang security blanket nila yan eh. Parang security ng bata yan na pag may routine, lalo na pag nasanay sila dun sa routine. Tapos biglang mawawala yung nap time nila. Nadi-disrupt yung pinaka-structure ng bata at ng buong classroom. And then it follows na yung behavior. Pangalawa, kapag nap time at may isang hindi matutulog at mapapansin ng ibang bata na hindi natutulog yung isa, anong sasabihin niya? Ay, hindi na rin ako matutulog kasi siya nga hindi natutulog eh. So, ano mangyari? Imbis na isa lang yung hindi magnanap, lahat yan gagaya na, madidistrap yung yung whole group. Kakayo na ng chaotic. And then, yung iba, ang sinasabi, can ano lang, lie down lang yung anak ko, tahimik lang siya, pero hindi siya pipikit, ganyan. So, hindi naman yun 100% na hindi pipikit lang eh. I mean, naka-lie down lang eh. Magtutok pa din yan, kikilos pa din yan. Meron pa rin yung mga movement na naiingay, na magiging dahilan na magigising yung ibang bata. So disrupted na yung whole group. Gising na sila or hindi na sila natulog. At yung ibang bata naman, imbis na matagal ang tulog nila, 2.5 hours ang tulog nila, magigising sila ng earlier than usual dun sa routine na meron sila. Kasi nga, merong isa o dalawa o tatlo man yan na nan-napper. And then, ano naman kung hindi nag-nap? O ano naman kung overtired? So, paano? Overtired yan kapag hindi nag-nap yan. So, multiple overtired children, ano mangyayari? Equals to ano? Wala na. Chaotic yan. Messy afternoon yan. Lahat yan, hyper. They're gonna be more emotional. We don't say word cranky, but paano ko pa ba i-explain yun? Ganun na. Cranky. So, yun. Kaya pag tinatanong ng bata sa amin, why do I need to nap? You need to nap so you'll have a better afternoon. Lagi ko sinasabi, linyahan ko yun simula't simula. Sabi ko, good night, see you later, see you in the afternoon. Sabi niya, I'm gonna nap. Iyak na ganyan, yes, you should nap so you'll have a better afternoon. Kasi, para ma-recharge, para ma-reset, para magkaroon pa ng self-regulation ba? They need rest. Tayong mga matatanda kapag diba, nagre-rest, nagpa-power nap tayo eh. Sila pa. Wala naman silang ginawa kung maghapon ko di maglaro, tumalon, tumakbo, at magliwaliw. Anyway, gets din naman natin yung mga parents na siguro nahirapan sila sa bedtime. Pag ganyan, sinasabi nga namin, ako tsaka yung mga kasamahan ko na, what if po kung lumabas pa kayo sa afternoon bago mag-bedtime habang nagmagawa kayo ng dinner, yung daddy lumabas or whatsoever, ilakad yung bata sa park, or yung isang parent sabi niya, Miss Heidi, we bought trampoline para talanta. Sabi ko, that's very good. Although, yeah, ngayon sa day home bawal ang trampoline. So, sa bahay siguro nila, yun, anyway, kanya-kanya tayo na. Kung okay ang trampoline sa inyo, go. Pero, day home provider, we cannot do that here. So, personal, bili na lang kayo para matanggal yung energy ng anak nyo bago yung bedtime. And then, ito pa, another point. Daycare is a group care, not one-on-one. Okay? Remember that. And then last, siguro kasi yung parents sa tingin nila, kaya yung mga
teacher ayaw ng no nap kasi nawawalan kami ng break time. No, hindi totoo yan. We still work during nap time. Mas tahimik lang. Kasi minsan doon na kami naglilinis, nagsasanitize, and gumagawa kami ng mga paperworks. Although yung dati kong daycare, meron kaming binibigyan kami ng 1 hour per week or sometimes twice a week na parang doon namin magagawin yung ibang paperworks. But in most cases, ang mga paperwork sa nap time yan na nagagawa ng isang teacher, ng isang early childhood education, early childhood teacher. Ano sinasabi ko? And then, meron kaming, ang tawag dito, yung director ko dati, kasi sinasabi ko, request lang po nung mami ni ganito, 1 hour lang siya matutulog. Sabi niya, okay, sige, gisingin mo, pero pag hilong-hilo sa antok yung bata, patulugin mo pa rin. And then you tell to the parents na hilong-hilo yung anak mo sa antok, kaya pinatulog pa rin namin. Kasi under the licensing, bawal yun eh. Parang nade-deprive yung bata, kailangan niya. Needs niya yun, so you need to provide. Diba? So, lagi ko yung sinasabi, okay, kung gusto mo ng 45 minutes, sige. 45 minutes, gisingin. Pero pag antok yung anak mo at yan humiga at pumikit, wala na akong magagawa. So, yun yung laging scenario ko nun. Ngayon naman dito sa day home, yun pa rin, sabi ko na kailangan nila, bigay niyo muna. Hindi naman yan habang buhay magnanap. So, iyon. At marami pa. Marami pa tayong adventures in childcare. So, that's for today. Meron akong estudyante. Bye-bye!